Bukod sa dalawang stand fan sa labas ng pinto ng piitang ito ng Criminal Investigation and Detection Unit sa Camp Karingal sa Quezon City, ay mayroon pang dalawang exhaust fan para may hangin man lang kahit papaano. Maliban pa nga yan sa maliliit na ventilador na halos hindi na rin maipahinga dahil sa sobrang init ng panahon. Pero sa kabila nito talagang napakainit pa rin. Ang hangin ngang ibinubuga ng mga ventilador na ito, di sapat para maibsan man lang ang maalinsangang panahon sa nasabing pasilidad. Bukod sa mga eskwelahan, ang mga ganitong klase ng mga pasilidad para sa ating persons deprived of liberty o PDLs at persons under police custody o PUPC ay hindi rin ligtas sa tinatawag na summer diseases gaya ng pigsa, jail rush o rombo-rombo at maging ang hypertension. Pero ayon sa mga tagapamahala sa kanila, matagal na nila itong napaghandaan at may mga sariling routine na sila para dito. Sa pagbisita natin sa naturang pasilidad ay inalam natin ang mga hakbang para pangalagaan ang kalusugan ng mga nakakulong, lalo't siksikan din ang sitwasyon sa loob na sinabayan pa ng mainit na panahon. Sa araw-araw, sir, nililigo po kami ng 2 beses, 3 beses sa isang araw. Minsan, lalabas po kami dyan, 10 katao, palitan, 1 oras, para kahit papano, yung init ng panahon, susurvive namin. Okay naman yung medical na atensyon na binibigay? Okay naman po. Maalaga naman po silang lahat dito, wala naman pong problema, maayos naman po lahat. Sa kabilang kwarto naman, bagamat may kaluwagan ang piitan ng mga babaeng bilanggo, ay aminado sila na mainit pa rin talaga. So far, sir, okay naman po kami dito kasi anytime naman po pwede po kaming maligo and then may electric fan naman po kami. At the same time, may ventilation din po kami, sir. So far naman, wala namang reklamo sa mga PUPC natin dahil nga ginagawa naman natin ang lahat para maginawa sila sa loob para at least maiwasan din natin may kadalasan may himatay sa loob. Ginagawa naman natin ito. Ayon sa mga opisyal rito, regular ang medical check-up ng mga nakakulong para matiyak na walang magkakasakit at hindi sila magkahawaan. Time to time, humingi kami ng assistance sa medical namin. Pumunta sa rito, chinecheck yung mga blood pressure niya para malaman kung yung mga merong may hypertension. At saka, nag-request din kami ng mga vitamins ng mga PUPC para sa kalusugan niya. Sakali namang hindi kayanin ng isang PUPC ang isang karamdaman ay may naka-standby rin naman silang ambulansya na maghahatid sa pasyente sa pinakamalapit na paggamutan. Humingi kagad kami ng assistance ng medical namin. Pupunta naman sila kagad doon. Dadaling kagad doon ng hospital gamit ang ambulansya nila. Ano na rin, kasama na rin yung escort mo para magbantay. Batay sa datos ng Bureau of Jail Management and Penology, tuwing summer, nasa 5 uri ng sakit ang karaniwang naitatala sa iba't ibang piitan sa bansa. Kabilang rito ang hypertension na may mahigit na 2,000 kaso, toothache o sakit sa ngipin na may mahigit na 1,000 kaso, acute gastroenteritis na may mahigit na 1,000 kaso rin, boil o pigsa na may 600 kaso at gastritis na may mahigit na 500 kaso. Ayon sa ahensya, inaasahan nila ang mababang bilang ng mga kasong ito habang unti-unting tinutugunan ang problema ng congestion o pagsisiksikan sa mga piitan sa bansa. Sa katunayan, mas maliit ngayon ang congestion rate na may 334% o katumbas ng 118 na persons deprived of liberty. Kumpara noong nakaraang taon na nasa 370% ang congestion rate o katumbas ng 127,000 PDLs. Samantala, upang maiwasan ang anumang insidente sa kalusugan ng mga nakakulong, pinapayuhan nila ang lahat ng mga nangangasiwa sa mga piitan sa bansa na ibigay ang karampatang atensyon at suporta sa mga bilanggo. Well, ang guidance kasi ng ating Chief PGMP, si Jail Director Roel S. Rivera, is i-enhance ang management ng mga jails natin ngayong summer. Tama dyan yung access sa gamot, access to open air, access para sa water. So yun yung mga tinututukan natin ngayon. And so far, so good naman tayo and nakamonitor naman talaga.